Stop. Sabi mo, stop. Stop. Gusto mo bang makatawid na sa kabilang buhay? Marami ka bang kasama rito? Marami sila. Sa ghost hunting and paranormal investigation, anong asahan natin this 2024? Kasalukuyan kong pinapanood yung investigasyon na ginawa ni na Shaman Tupe, Lance, and also Donsky sa isang haunted place diyan sa La Union. Ay, apo, dito La Union na po, sa Cresta del Mar. Sinasabing very haunted yung lugar. Pero bukod tangi, yung kwarto na yun, napakabigat ng energy doon. Nalaki yung ulo ko, kinilabutan ako. Kaya ngayon, kung sila Flashit Manila, si Donsky, kasama ko nito, si Emily, tsaka si May. Nag-set up tayo ng music box doon, tsaka ng REM pack. Kaya tayong sa may loob. You can offer prayers. Wala namang mawawala nila. Flowers. They also burn incense. Diplomat Hotel. Mga kamisteryo, ngayong gabi ito pag-usapan natin tungkol sa paranormal investigation, tungkol sa ghost hunting. Ngayong 2024, magiging mas exciting ba yung pag-inkwentro sa mga kaluluwa, sa mga multo, sa mga espiritu, sa mga maligno at iba pa? Anong mga pagbabago na magagamit ng ating mga ghost hunter, ng ating mga paranormal investigators? Meron ba silang upgrade ng kanilang mga equipment? So meron tayong indikasyon na nagkakaroon ng mga activity ngayon dito sa lugar natin. Kasi yung K2 meter, umiilaw na nagre-react siya. Ngayon, susubukan ko ngayon gumamit ng spirit box. Okay. Para makapag-usap tayo. Sige. Bakit? Stop pa rin. Stop. Hindi ako nandito para makapag-away sa'yo. Nandito ako para bigyan ka ng dasal at makatawid ka na. Bilang shaman, una-una kong ginagawa, inaanda ko yung mga spiritual na gamit ko. Bago rin ako sumabak sa ghost hunting, nag-unsal muna ako ng sandasal o orasyon bilang protection ko. Base naman sa experience ko, kapag nandun na ako sa location o sa area, ginagamit ko na yung spiritual na kapangyarihan ko para makita ko sila at makausap ko sila. Pero syempre, wala naman akong proof or patunay kung totoo o hindi sila. Pero dahil na rin sa tulong ng mga paranormal equipment, nagkakaroon ng validation o proof o patunay na nag-i-exist sila. Yun yung in-explain ni Shaman na na parang kahit siya, meron siyang gift na ma-validate. Kasi yung iba, ang dali sabihin kasi na, may multo doon. Pero, parang there's no way of validating. Maaaring hindi siya nagsisinungaling, pero paano ma-validate? Yun yung maganda sa kung meron kang equipment. Kumbaga magiging legit talaga siya. Ako, as a ghost hunter, na-amiss ako kay Shaman, no? Kasi, nung sinabi niya na yung kwarto na yan ay talagang merong entity siyang nararamdaman. Parang 101% ang paniniwala ako na dito ngayon Legit yung ni Shaman. And tonight we will be discussing this together with mga eksperto sa ghost hunting, sa paranormal investigation. Nandyan si Shaman Tupe, si Donsky, si Lance, at maging si Jun. Alright? Wala nga absent. See you! Nasa DZRH TV tayo live. Kasama ko dyan si Shaman Tupe at Plus Light Manila, John Script TV. Suportahan nyo kami guys. Ito BNY DZRH News Television.
Kasama natin si Donsky Gosh TV, Shaman Tupi, at si Junescript TV. Pag-uusapan natin for ghost hunting and syempre yung mga magagandang flashlight na rin. Ito pa ang inyong lingkod, si Shaman Tope. Iniimbitahan ko po kayo manood ng Gabi ng Misteryo with Ray Sibayan. Pag-uusapan po natin yung mga dapat gawin, dapat dalin, at yung kung ano ba talaga mission mo bilang isang ghost hunter. Pag-usapan din natin pahapyaw. Teaser lang mamayang gabi tungkol sa nangyari sa Miami Mall na kung saan nagkaroon daw ng landing ng mga alien pero sa pamagitan ng portal. Ayan. So that's why I'm wearing this one. Yeah, hello. You're not alone. Ayan. Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Gabi ng Misteryo.